Tatlong bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility ang nabuo. Bagyong Obet at Bagyong Neneng posibleng magsama o magsabay sa loob ng Philippine Area of Responsibility kasabay na pinalakas na habagat. Luzon area, magiging critical ang panahon sa mga susunod na araw at direksyon ng mga bagyo saan ba tatama. Magandang araw Pilipinas! Ngayong araw ng Miyerkules, August 19, 2026, isang napakahalagang pagbabago sa ating weather situation ang dapat nating tutukan. Dahil ngayong araw, tatlong tropical system ang nasa ating weather monitoring picture at bagamat magkakaiba ang kanilang lokasyon at direksyon, may isang bagay na pare-pareho. Lahat sila ay maaring makaapekto sa magiging galaw ng panahon sa ating rehiyon o dito sa ating bansa. Sa hilagang silangan ng Luzon, naroon ang Tropical Depression Neneng na patuloy na kumikilos pakanluran sa karagatan ng silangan ng Batanes. Samantala ang dating LPA-08G ay tuluyan na ngang naging Tropical Depression at ngayon ay nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility malapit sa kanluran ng Calayan, Cagayan. At napakalayong silangan ng Northeastern Mindanao, mayroon pang isang tropical depression na dahan-dahan namang kumikilos pahilagang kanluran. Pero mga kababayan, hindi lamang ang tatlong sama ng panahon o bagyo ang dapat nating pagtuunan dahil ang southwest monsoon o habagat ay enhanced at ito ang dahilan kung bakit nananatiling mataas ang panganib ng malalakas na pag-ulan, bugso ng hangin at mapanganib na kondisyon ng karagatan sa maraming bahagi ng ating bansa. At may isang napakahalagang detalye. Sa ngayon ay wala pang tropical cyclone wind signal na nakataas sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero hindi ibig sabihin nito na wala ng panganib dahil ang malakas na hangin at malalakas na ulan mula sa habagat ay maaring maranasan kahit walang tropical cyclone wind signal. Kaya ngayong araw, isa-isahin natin ang tatlong tropical system o tatlong bagyo. Susuriin natin ang direksyon ng bagyong Neneng. Titingnan natin kung ito ba ay tatawid ng Luzon at higit sa lahat alamin natin kung aling mga lugar ang kailangan maging pinaka-alerto sa malalakas na pag-ulan, hangin at alon. Samantala kung gusto mo namang maging updated lagi sa panahon, i-like, i-share at mag-subscribe lang dito sa ating channel. Mga kababayan, unahin natin ang isang weather system na pinakamalapit dito sa Northern Philippines, ang Tropical Depression Neneng. Batay sa latest available data, ang sentro ng bagyong Neneng ay nasa layong 745 kilometro silangan ng Itbayat, Batanes. Ibig sabihin, nasa karagatan pa rin ito at malayo sa mismong Philippine landmass. Ngunit hindi ibig sabihin na maaari na natin itong kalimutan dahil mabilis ang movement nito. Ang kasalukuyang movement nito ay pa westward at kumikilos sa 25 kilometers per hour. Yan ang isang medyo mabilis na galaw para sa isang tropical depression. At habang patuloy itong kumikilos pakanluran, mahalagang bantayan ang magiging eksaktong trajectory nito sa mga susunod na oras. Ngayon, gaano kalakas ang bagyong Neneng? Ang maximum sustained wind nito ay nasa 45 kilometers per hour at ang bugso ng hangin naman ay umaabot sa 55 kilometers per hour habang ang central pressure nito ay nasa 1,002 hectopascal. Kaya malinaw na tropical depression pa lamang ang bagyong Neneng. Hindi pa ito isang tropical storm at wala rin isang tropical cyclone wind signal na nakataas sa bansa. Pero may isang mahalagang detalye. Ang tropical cyclone wind signal ng bagyong Neneng ay umaabot hanggang 380 kilometro mula sa sentro. Ibig sabihin malawak ang sakop ng malalakas na hangin nito. Kaya kahit malayo pa ang sentro sa Batanes, kailangan bantayan ang magiging epekto nito sa regional weather pattern at marine condition. Sa ngayon, walang tropical cyclone wind signal na kataas. Pero huwag maging kampante. Ito ang gusto natin ipaliwanag sa ating mga kababayan. Kapag sinabi na ang weather bulletin na no wind signal is currently hoisted, hindi ibig sabihin na walang malakas na hangin dito sa ating bansa. Ang tropical cyclone wind signal ay isang system na ginagamit para ipahiwatig ang posibilidad ng tropical cyclone wind sa land areas. Ngunit ang habagat ay ibang weather phenomenon. Kaya posible na walang tropical cyclone wind signal ngunit makakaranas pa rin ng malalakas na pagbugso ng hangin, rough seas, monsoon rains, thunderstorms at localized flooding. At ito mismo ang sitwasyon ngayon. Ngayon, saan patungo ang bagyong Neneng? Ayon sa kasalukuyang outlook, ang bagyong Neneng ay magpapatuloy sa pangkalahatang west-northwestward movement.
At ang kasalukuyang projection nito ay posibleng makarating malapit sa Taiwan sa darating na Huwebes, August 20. Mas mababa ang posibilidad na direktang maglandfall ito sa ating Philippine landmass. Ibig sabihin, sa kasalukuyang forecast, hindi inaasahang tatawid ang bagyong Neneng sa malaking bahagi ng Luzon. At ito ang magandang balita. Ngunit kailangan nating tandaan, forecast can still change. Ang track ay maaring gumalaw sa loob ng forecast confidence cone. Kaya hindi natin dapat sabihin na siguradong Taiwan lang ang pupuntahan nito. Sa kasalukuyang forecast, mas malaki ang posibilidad na patungo ito sa Taiwan kaysa sa Philippine landmass. Kung magpapatuloy ang forecast track, posibleng maabot ang bagyong Neneng ang eastern coast ng Taiwan sa darating na Thursday, August 20. At ang interesting na bahagi nito ay hindi inaasahang magiging matagal ang buhay ng bagyong Neneng bilang isang tropical cyclone. Ito ay tinatayang magiging short-lived tropical cyclone. Mananatili itong tropical depression habang papalapit sa Taiwan at pagkatapos ay posibleng humina bilang isang remnant low. Ibig sabihin, hindi nakikita sa kasalukuyang forecast na magiging isang napakalakas na bagyo si Bagyong Neneng. At yun ang mahalagang distinction. Pero bakit mahalaga pa rin ang Bagyong Neneng? Dahil ang epekto ng tropical cyclone ay hindi lamang nakadepende kung saan ito maglalandfall. Mahalaga rin ang interaction nito sa southwest monsoon at itong malaking weather story ngayong araw. Habang kumikilos ang bagyong Neneng pakanluran, ang sirkulasyon nito ay maaring magkaroon ng epekto sa distribution ng moisture at wind flow sa paligid ng Luzon. At dahil active na ang habagat, kailangan bantayan kung lalakas pa ang monsoon flow sa ilang bahagi ng bansa. At ngayon naman, dumako tayo sa ikalawang tropical depression, ang dating LPA08G ay tuluyan na nga itong naging tropical depression o bagyo. Ito ay nasa layong 520 kilometro kanluran ng Calayan, Cagayan. Meron itong lakas na maximum sustained wind ng 45 kilometers per hour at may pagbugso na umaabot din ng 55 kilometers per hour. Kumikilos ito pa westward sa bilis na 10 kilometers per hour. Napakahalaga ng lokasyon nito dahil bagamat nasa labas pa ito ng ating Philippine Area of Responsibility, hindi ito kasing layo ng ibang tropical system. At ayon sa outlook, posible itong pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. Ano ibig sabihin ng pagpasok sa ating PAR? Ang pagpasok ng isang tropical cyclone sa PAR ay hindi otomatikong nangangahulugang tatama ito sa ating bansa. Ang PAR ay isang monitoring boundary. Kapag pumasok ang system sa loob nito, mas magiging aktibo ang local monitoring at magiging bahagi ito ng official Philippine Tropical Cyclone Bulletin. Kaya kung sakaling pumasok ng tropical depression, ang bagyong ito, posibleng mas madalas nating marinig ang tungkol dito sa mga susunod na advisory at posible itong pangalan ng bagyong Obet. Ngayon, saan ito papunta pagkatapos? Yan ang ating kailangan bantayan. At hindi pa dyan nagtatapos ang ating weather updates ngayong araw. Meron pang isang tropical depression na minomonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito ang pangatlong bagyo na nakapaligid sa ating bansa na may layong 3,155 kilometro silangan ng northeastern Mindanao. Ang sistemang ito ay may lakas na 45 kilometers per hour at may pagbugso na 55 kilometers per hour. At kumikilos ito pa north-northwestward slowly. Napakalayo pa nito pero ayon sa outlook, posible rin itong magkaroon ng pagkakataong makapasok sa ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. Mga kababayan, kung titingnan natin ang weather map, meron tayong tatlong bagyo. Una, ang bagyong Neneng sa northeast at isang tropical depression sa west of Cagayan na malapit na rin pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility at posible itong pangalan ng bagyong Obet. At isang tropical depression sa malayong silangan ng Mindanao. Tatlong bagyo at lahat ay kailangang bantayan. Pero ang pinakamalaking agarang banta ay ang habagat. Dahil kung pag-uusapan natin ang immediate impact ngayong araw, hindi ang tatlong tropical depression ang unang dapat pagtuunan. Ang pangunahing weather drivers ngayon ay ang enhanced southwest monsoon at itong maaring magdala ng malalakas na pag-ulan, malalakas na pagbugso ng hangin, thunderstorm, rough seas at flooding concern. Kaya kahit hindi direktang dumaan ang bagyong Neneng sa Luzon, posible pa rin tayong magkaroon ng masamang panahon.
Malalakas na bugso ng hangin sa malaking bahagi ng ating bansa. Strong to gale force gust sa maraming lugar ngayong araw. Most of the country, mula ngayong araw hanggang sa darating na Thursday, August 20, inaasahan ng malalakas na hangin karamihan dito sa Luzon, Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Davao Region. Napakahalagang malaman nito para sa ating mga kababayan na mga motorcycle riders, mga mangingisda, mga magsasaka at construction workers, ang mga komunidad na exposed na sa malalakas na hangin. Para naman sa ating mga kababayan sa Metro Manila, ano ang dapat asahan? Ang habagat ang pangunahing dapat bantayan. Maaari magkaroon ng cloudy skies, scattered rains at thunderstorm. At dahil enhance ang monsoon flow, posible ang periods ng mga malalakas na pag-ulan. Hindi nangangahulugan na uulan ng malalakas sa buong araw. Ang mas realistic na expectation ay paulit-ulit na episode ng ulan at thunderstorm. Kaya kung kayo'y lalabas, magdala ng payong, maghanda sa traffic delays at bantayan ang localized flooding. Mga kababayan, ngayong araw hanggang bukas maraming bahagi ng Luzon at Visayas ang kailangan maging alerto sa malalakas na hangin. Kasama rin ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Davao Region. Kaya kahit hindi lamang Luzon ang weather story, may possibility na monsoon-related winds sa mas malaking bahagi ng ating bansa. Ngayon, ano ang ating aabangan sa mga susunod na updates? Una, magbabago ba ang intensity ng bagyong Neneng? Ikalawa, papasok ba sa Philippine Area of Responsibility ang Tropical Depression 08G? Ikatlo, ano ang magiging development ng Tropical Depression sa silangan ng Mindanao? At ang ikaapat, lalakas pa ba ang habagat? At ikalima, aling mga lugar ang makatatanggap ng pinakamaraming ulan? Yan ang mga tanong na maaring magbago sa ating weather story sa masusunod na updates. At dumako na tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Psalms 23 verse 1. The Lord is my shepherd, I shall not want. Mga kababayan, sa gitna ng mga bagay na hindi natin kontrolado, mga pagbabago, panggamba at mga pagsubok, ipinapalala sa atin ng talatang ito na hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos ang ating gabay at tagapangalaga. Kapag hindi natin alam kung ano ang susunod na mangyayari, maaari tayong magtiwala na alam niya ang daan. At yan po ating update sa panahon sa araw na ito. Kung nakatulong sa inyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe. Salamat sa iyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, mag-ianda, mag-iligtas, mag-alerto, ingat tayong lahat.